Pinainit ko yung sisig. One of the best sisig na na-try ko. Walang MF Food Review! Walang MF Food Review. Nandito tayo sa Daddy's Food and Resto sa Marikina. Free sabaw. Free sabaw pa lang, panalo na. Lumpiang Shanghai, 60 pesos lang to. Yan. Catering quality. Sarap. Sobrang sulit ito sa 60 pesos. Kaya ko tong orderin araw-araw. Laing, 80 pesos lang to. Usually hindi ko na-enjoy yung laing kasi either too oily or masyado maraming gata. Ganito dapat yung laing. So, liempo, 160 pesos. Mukhang perfectly cooked. Balance yung lahat ng flavors. Juicy, malinamnam umami. Perfect yung pagkakaluto. Sizzling sisig, 188 pesos. Amoy pa lang nito, naglalaway na ako. Wow. Madali lang pasarapin yung sisig sa timpla eh. Pero yung nagpasarap dito, yung balat mismo, ginawa nilang parang chicharon. Pinaputok nila. Sobrang mas masarap siguro to kung nahalo ko yung egg tapos sizzling talaga yung plate. Pinainit ko yung sisig. One of the best sisig na na-try ko. Ang kanilang pinagmamalaki, kaldereta, 298 pesos. Mukhang sulit naman siya sa 298. Mukhang marami. Maayos naman. Melts in your mouth yung meat. Tsura pa lang, alam mo na puro tomato sauce siya. Hindi lang ako fan talaga ng kaldereta na puro tomato sauce. Tapos medyo matamis siya. So gets ko bakit naging bestseller to. Panlasang Pinoy talaga. Ito pa isang bestseller nila, kare-kare, 298 pesos din. Ano natin yung sauce Peanut butter. Ano natin bagong. For me, ganito siya agad for me dahil doon sa peanut butter. Pero kung isipin mo na ito ay isang karinderya, sulit naman siya. Daddy's Bulalo, 498 pesos. Higupin natin ang sabaw. May lasang MSG. For me, mas okay sa akin na if you just let the bulalo stand on its own. Kung lalagyan mo ng MSG component, lagyan mo lang ng patis. Bam! Manyaman pa rin. Sulit ba siya for 500 pesos? Okay lang. Sa dami ng laman nito, parang hindi na siya karinderya price point. Pork binagoongan, 248 pesos. Same idea dun sa sisig nila. Ang sarap talaga ng balat. Gusto ko na yung bagoong dito hindi kasing alat ng bagoong nila para sa kare-kare. Hindi siya yung usual na binagoongan na in your face na sisipain ka sa buka. Ako mas gusto ko yan pero na-appreciate ko naman tong low-key version ng binagoongan nila. Pork chili mushroom and oyster sauce. Reminds me of mga Chinese stir fry. Binigyan tayo ng complimentary na carbonara. Out of stock daw yung pansit palabok nila eh. Kaya ito na lang. Bland yung sauce, ham yung ginamit nila imbis na bacon. Kaya walang lasa yung sauce. Yung Filipino carbonara kasi manggagaling yung lasa niyan galing doon sa taba at alat ng cured na bacon. Tapos 228 pesos siya. So hindi ko masasabi na restaurant quality to. Medyo nakakalito yung menu nila. May mga karinderya prices na restaurant quality. Tapos meron namang ganito na restaurant price pero parang hindi siya restaurant quality. Kung kagaya mo ako na may napanood lang ng mga vlogs tungkol sa lugar na to last year 2023, hindi na siya updated kasi doon sa mga videos yung presentation sa kanya para siyang hole in the wall karinderya pero hindi na siya karinderya. Like doon sa napanood kong isang influencer, 20 pesos yung only rice. Ngayon 35 pesos na, 1 year pa lang nagtaas na ng 15 pesos. At nakikita nyo naman yung lugar, hindi siya mukhang karinderya at all. Pati yung menu nila, food and resto na. So, expect nyo na pupunta na kayo sa isang restaurant. Huwag kayo mag-expect ng karinderya prices. Pero mag-expect kayo na ito ay isang magandang restaurant na mura ang presyo. Very, very affordable. May mga Filipino staples na panlasang Pinoy. Pero for me, nandito yung isa sa mga best sisig na na-try ko. So, puntahan nyo na. Sabi. Ang laki pala nung crispy pata nila, 788 lang. In-order nung table dito eh. Pasensya na po naka-video ako. Itong torta dito, magkano? Ay, may may-ari na po. May may-ari na, parang ikaw? 10 out of 10 to para sa hidden restaurant aesthetic niya. A ka muna, A. A po.
Meron din silang coffee corner, Gayuma. Inulan na tayo. Kung ano, inulan na tayo dito. Ang sarap ng Spanish latte nila. Sarap tumambay dito. Pwede ka na magdala ng sarili mong wifi. Pasok na. Wala pa rin si madam. Ano ba yan? Ayan na yata siya. Good morning po. Good morning. I'm so late, sorry. Late ka ng 1 hour 15 minutes. Ikaw magbabayad nito ha. Kailangan lang dami. Walang MF Food Review!